No, 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 no. Naiwan yung... God damn it! Ito na naman tayo sa mga maintenance vlogs natin. Now, kung yung tatanungin, karamihan ng mga motor na lumalabas ngayon is puro FI na. Now, this video is for those people na meron pang carb system. Nakabase pa sa carb system. Regarding on the efficiency, iba pa rin talagang pagiging efficient ng FI. A brief overview on what an FI is, or what they call fuel injection. There's two types of FI. There's the indirect, and then there's direct FI. Now, the indirect FI, yung kanyang injector ay nakalagay sa intake manifold. While the direct injection ay nasa mismong piston housing na mismo. Now, kung tatanungin mo efficiency ng dalawa, parehas naman ang efficiency ng dalawa. Kinagandaan lang ng direct, hindi mo na kailangan ng starter para ma-jump start mo yung motor. Automatic na pagka piniga mo ang brake, sabay pindot ng start, magsasend yun ng signal para sa injector at sa spark plug para mag-start ang makina mo. The same goes with idle start. Now, we're not here to discuss about fuel injection. We're here to discuss about carburetors and the types of carburetors out there in the market. The stock carburetor and the aftermarket carburetor. Now, let's proceed on with the stock carburetor. So, what we have right here is a stock carb. Halos kasing katulad niya ang stock carb ng SD. Components, yung diaphragm, yung black piston para do sa main jet. Yun yung main jet, yun sa ilalim. Ito yung pumipigil para do sa main jet na magbigay ng gasolina. The butterfly valve, which is pag mubo ka to, papasok ang hangin together with the mixture of the main jet and slow jet. Slow jet hole, slow jet adjuster, o tinatawag niya, mas kilala na tawag na hangin. Actually, sa ano yan, pilot screw yan. Siya yung nag-handle ng yung bigay ng mahinang hangin at saka gasolina pagka naka-idle lang yung makina mo. So, the more na pinipigami yung silindador, yan, nakaikot na ganun yung cable dyan. The more na pinipigami yung silindador, the more na bubuka yung butterfly. Pagpasok ng hangin, papasok yan sa mga bukas dito. In turn, yan ang magtutulak dun sa black piston na ibubukan niya yung main jet at magdidistribute ng gasolina. So, pagka pihit mo ng gas, sorry, hindi ako familiar because hindi to SD, pero pares lang sa concept. So, pagbukas mo ng butterfly, pag piga mo sa silindro, bubukas yung butterfly, sasabay aakyat yung black piston sa likuran hanggang sa may bigay niya, mabukan niya ng todo yung main jet at sabay na nagbibigay ng gasolina ang main jet at slow jet. Kaya pag may tama ang diaphragm mo, kahit anong gawin mo buka dito, hindi kusang umaakyat to. Hindi nabibigay ng tamang gasolina ng main jet papunta sa makina. Kaya ang idle mo minsan erratic dahil dito yung diaphragm. Kaya pag ang diaphragm mo may butas, may tama, hindi magandang performance ng mga stock na sakyan. So let's now move forward with the second carb. This is a flat type carb. Pros, mas okay siya sa biradahan. Pagka kare-karera ka, flat ka. Cons, hindi siya madali ito, no? Joke. Hindi siya madaling ito, no? Mahirap siyang i-adjust. And that's it. The idle, itutulak niya, just this one. That's the idle. Tutulak niya idle para umangat to at i-release ito sa main jet. Kasi kulang to kasi, kaya siya nag-erratic kasi nawala yung pinaka para sa tagatulak ng mismong main jet. Nung pin, yung tagatulak ng pin to, dapat steady lang tong pin na to. So what happened to this pin, pero steady lang dapat tong pin na to. Steady lang siya nakaganyan dyan. Tapos ito, tutulak niya yun para si pin
hindi na siya gagalaw-galaw na ganun. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan siya. Bina-bypass niya yung pinakagitna dito. Yan. Dapat naka-steady lang yan. Hindi ko malaman kung ba't hindi nag-steady yan. So that's the flat carb. Flat type to be exact. And this is the round type. Pros, madali, parehas lang madali i-maintain. Madali lang nga ito, no, ang round type. Mas malaki ang spring ng round type kaysa sa flat type. Kasi nga yung kanyang baso maliit at ito yung baso. So that's the round type, that's the flat type. Parehas silang 28mm. That's the pin. Mas steady lang siya kasi meron siyang ganun. Ngayon hindi dapat to, dapat ito tagatulak nun. So papakita ko sa iyo paano paglagay ng, by the way, ang gamit mo sa mga gatong big carbs is yung single, kasi dalawang klase yung sa Dio na throttle cable, yung single at yung double. So what I have right here is a Dio 3 or a Dio throttle cable. So pag stock cable ka, ganito dulo nun tsaka mataba. Normally yun, lagi nakalangis ito yung spare cable ko. Case maputol yung cable na gamit ko, meron akong spare cable. So normally, kabila ang dulo, ito kalaki at mataba dito yung cable. Siya yung isusuot mo dun sa gilid ng carb, paganan, tsaka akit na paganan. Kaya mataba dito yung cable nun. Tapos sa kabilang cable, dun papasok yung sa may throttle. May grip mismo, langis ng aking cable. Going back, so let's start off kung paano ilagay ang cable sa flat. So first off is, nandiyan yung tornilyo. Ganda ng flat, meron siyang adjuster. Tutusok mo muna yung cable sa taas. Okay? Next is, ito papasok mo. Pasok mo siya. Dapat tatagos siya hanggang sa pinakadulo. Mas mahirap siyang ibuo kasi kailangan asintado ka. Pag hindi ka asintado, babalik ulit sa beginning. Ang nangyayaring yan. Make sure nakalagay yung pin. Ingatan niyo po itong pin na hindi bumaliko. Once na bumaliko itong pin, patapusan na ng idle mo or pag-arangkada mo. Kasi main jet yung pin na yung pumipigil sa main jet. Tusok mo ito doon. Once na itusok mo na yung ulo doon. So ihahakab mo ito doon. Pag nahakab mo doon, ito ang maglalak nun. So ang paraan para mag-lock nun is, oops, wrong, the other way. Ganyan, sarado siya, cover na cover siya. Then ilalagay mo siya sa flat. Make sure na nakatusok yung sakto yung pin doon. Then you proceed on quickly screwing off the top. That's how a flat type carb is going to be assembled. Tanggalin mo siya. Ang hirap lang nga sa flat type. Tatanggalin mo siyang ganun. That's it. Now going to the round type. So round type, ganun din. Yung top cover, lagyan mo doon. Like so. Yung spring. Pag ikaw naduling pa dyan, ibang klase na. Sa laki pa lang yung spring na yun. Meron dapat yan white something na para ma-stop niya yung, ano naman to, ba't wala to sa alignment? Yan, ganyan. Meron dapat yan parang washer na kulay puti. Doon dadaan itong cable at magpipigil doon sa spring para hindi magwala. So ito, isusobra mo muna sa baso. Kakalawit mo doon. Maglalak yan doon. Yan o, pakita ko procedure. Yan. Sasarpak mo yung spring. Again, may kulang to. Dapat meron itong gitna doon para hindi siya matanggal ko sakali siyang maano. Then, meron siyang groove. Hanapin mo yung groove. Yun yung groove na yun. Makikita mo yung sa side. That's the groove. Diyan papasok tong groove na to. Ganyan. Make sure again na tama yung asinta mo. At sarado mo na. That is the round type. Kaya may kulang na piyesa to. Nakahoy na to dati. Kaya ganyan. Now, difference. Yung laki niya. Laki niya is half. So, yung response time niya is mas grabe itong magbigay ng response time, half yung ano. Pero is worn out na itong dalawang to, so it's just for reference only. Worn out na siya. In regards sa kung sinong madaling magkaganto, magkaroon siya ng mga gasgas, abrasions, depende siguro sa type, mapa SWR, kayahin ko ano man carb yan, basta hindi maganda yung pagkagawa, nagkaka-abrasion mark siya, causing instability. Pasok mahangin, talog ng baso do sa kaha, that's it. Kaya nagiging erratic yung idle mo, tsaka hindi maganda yung arangkada mo. Kasi pag hindi maganda yung idle ng makina, is because nagkakagasgas na yan at umiingay na siya. So ngayon, pag nagkagasgas ang flat sa round, mas maingay ang flat kasi maliit lang yung baso niya.
marinig mo, makakalog yan. Hindi katulad pagka ang baso bilog, konti lang yung kanyang contact sa mga edges, parang piston, hindi siya ganun hindi yung kalog, hindi katulad ng flat. And that is the round, and this is the flat type. Ngayon kung tatanungin mo ko sino sa dalawang pipiliin ko, round type pa rin ako. Though pagdating sa biradahan sa circuit, karera, iba pa rin talaga ang bira ng flat. Yun lang at disadvantage, napakahirap ito, no? Pero pag nakuha naman tono niyan, superb yan. Round type, maintenance, madali siya i-maintain, hindi katulad nito. Pag dinisipot, nagkamali ka ng baklas mo yung sa pivot niya, screw niya, idle screw, nahugot mo lahat, magre-return ako ulit. Which is mahirap, hindi katulad ng round, napakadali. Going back to the maintenance, hi guys, welcome to Nomad Rider PH. This is my channel. This is in regards to the maintenance. So, hindi ko dapat magbablog to. Nililinis ko lang yung carburetor using the earbuds. Anong nangyari? Yung fake earbuds, pagkakamali ko, yung ulo ng earbuds, yung iwan sa isa mga nozzle ng carb. So, jeez. Ngayon, eto na ngayon siya. Ayan. Yung simpleng hugot lang ng paglinis ng carb, mabablog ko na kasi kailangan natin linisin yung carb. So, let's clean the carb, shall we? So, explain ko sa inyo. My carb is a 28mm Kehen. Yep, Kehen carb. I'm using gasoline to clean it. Tagal na bago ko nalinis to. Nagsanmani ko na ako, naglahat-lahat na. So, this carb is around about 2 years old. Linis lang natin ng linis lang. Kasi na medyo maingay yung background kasi nagzo-zoom sila, remats habang ako ay since nalinis na natin yung carb, okay na siya. Ngayon, ma-explain ko sa inyo, set aside, explain ko sa inyo yung aking stock pa rin yung aking tawag dito, yung sa gasoline. Habang hindi na-vacuum yung isang tubo, which is that one, this one, nakakapit dito sa carb, hanggat wala pa akong vacuum na meron to, hindi magbibigay yung to ng gasolina. See, it remains constant. Tapon lang natin na maayos to kasi madumi na to. Okay, so nalinis ko na yung pan. Ngayon, I'm gonna use a simple mechanism para mapakita ko sa inyo. I'm gonna use an injection. Lalagyan lang natin siya ng vacuum para tumulo yung gasolina. So meron siyang diaphragm na pagka nagkaroon ng vacuum to, meron siyang valve doon na mag-o-open sa gas. Ibig sabihin, pagpatay yung carb, walang vacuum, hindi magbibigay ng gasolina to. Ngayon pag binigay ko, ito naman, with gas, without gas. See? So going back, continue cleaning until everything is good to go. So titissue ko yan mamaya. Again, humihingi ako ng paumanhin at maingay aking background. Yan yung kanyang o-ring.
So balikan natin itong air or pilot screw. Tignan ito nito. Sira kasi hindi ko alam ba't dumudulas siya pagka nilagyan ng gasolina, kaya nilagyan ko siya ng tissue. Set aside natin yan. Tapos linisin natin ang main jet. Linisin natin ayos. Pag-iwalay natin muna yung dalawa. Yan. Pag-iwalay natin. Tapos tingnan natin kung meron siyang tinga sa loob. Okay, makatira. I don't recommend you to clean it with an earbuds, pero kasi may naiwan na fiber, pero matilisin natin, silipin ko rin natin. Ito lang ngayon yung mismong main jet. Linisin, tissue ko ba? Okay, looks
jet. So mas mabusisi itong slow jet kasi meron siyang malilit na hole. Yan ulit para tayo. So mas maganda sana kung meron kang high pressure na hangin, at least ituturong mo lang siya doon, mabubugay yung dapat na mabugay mo sa loob. At silipin natin kung meron sa wala. Then the main jet. Nice yung smegpit na yan. Set aside natin. Tapos ito ngayon yung choke. Balik na natin yung choke. So check natin maayos yan kung makakabit ba. Okay, ito natin ang 14. And there we go. Next is floater and yung valve niya para bigay ng gas, yung stopper niya. Pin. Okay. Ito naman o. Ayun. Alright. Works fine. Next natin ang ilalim niya. Itong o-ring, ingat, dahan-dahan kasi wala kang makikita ang replacement ito. Well, gusto mo makikita ang replacement ito pero mahirap ka. So, lagyan mo siya appropriately. Nasa inyo niya kung gusto niya lagyan siya ng overhauling gasket, pero ako as is ko na siya lalagay na pala. Since nalagyan na natin yan, right, ang mga rebaba, at punta tayo doon sa rubber na meron kong hindi naman ako nakasira niyan dati. Meron yan para support yan, para hindi umikot yung buong ring. Itong buong ito kabit na natin. Mahirap siya ikabit. Yun, tandaan niya meron siyang naputol doon, dapat di putol o kapag naputol yun. Yun ang palatandaan para hindi siya umikot yung card yan. Okay, so next na ito, lipat na tayo na ibang angle, shall we? So, ayusin natin muna itong gas hose para sa tangke. Ay, ito pa. Wala naman ito. Tapos ito yung vacuum. Okay, nilagay na natin. Next, nilalagay natin ay yung carb. Nalala mo yung palatandaan sa gilid. Ayan. Dapat dun yan. Kaso, nabali na. So, salpak na natin ito maayos. Palay natin. Ito, itong choke mo ito sa white. Hindi ko malaman kung sa ito. Ngayon, ito na ngayon yung pinaka pasukan kung saan natin ilalagay yung gas hose. Napansin mo walang clam yung gas hose ko. Tusok na natin dyan, hindi mo matanggal yan. Kasabay itong choke mo. Mahirap lang nga siya ilagay. Ito. Ipitan ko nga muna itong mga tornilyo to para mapirmes natin yung carburetor. Tapos balikan ko. So nahigpitan na natin yung tornilyo. Dalawang tornilyo, fix na yan. Ngayon, lalagyan na natin yung gas. Meron pa pala ako nakalimutan para hindi kayo mahirapan na mag-kickstart o kayo mag-push start kasi walang dumadaloy na gasolina dun sa mismong baso o yung reservoir ng carburetor. So, gagawin natin is kukuha tayo ng injection. Gamit natin yung injection para mag-simulate ng vacuum doon sa tubo para bumukas yung valve nun at magbigay ng gasolina doon sa carb.
pwede na siguro yan. Then ilalagay na natin yung pinaka-baso. Ingatan natin na walang langis yung baso. At siguraduhin natin na walang langis yung kamay natin pag ilalagay ito. Ngayon, dahan-dahan natin ilalagay ito. At siguraduhin natin hindi babalik ko itong pin. Kasi pag bumalik ito, magkakaproblema na tayo sa pag-release ng gasolina sa main jet. Oh, and by the way, may groove nga pa ito sa gilid. So, kapain natin itong groove sa gilid. Akmayan doon sa groove dito sa gilid ng baso. Ingatan natin yung pin na hindi bumaliko. Teka, ayusin ko nga muna ito. Lalagyan ko ng ipit yung cylinder at hirap na hirap ako maglagay ng baso dun sa carb. Ngayon nalagyan na natin ng ipit yung sa cylinder ko. Fix na ngayon to. So nakakompress na yung spring. Mas madali na ngayon siya ilagay yung baso dun sa carb. Ipitan lang natin itong top cover. So, ito yung sasabi kong diaphragm na nag-i-stop ng gasolina. Pag nagkaroon ng vacuum yung hose na nasa taas, bubuksan ito, padadaluyin niya yung gasolina. At yung aking fuel filter ay iba na. Ito ay pang Raider 150. Hindi na siya yung... Ang filter kasi ng SkyDrive nasa loob ng tubo nito. Inside the fuel tank. Kung para mamarapatin ninyo. Sinira ko yun para diretso na lang tutubon to. Tapos dito na ako naglagay ng fuel filter. So that's my fuel system. Let's proceed on starting him up. At dyan na magtatapos ang ating video tungkol sa carburetor at kung paano ko mini-maintain ang carburetor ko. Maraming salamat nga pala sa mga taong nag-subscribe at patuloy na nanonood sa aking channel. Patuloy niyo po sana akong suportahan sa aking channel at kung sakaling kayo may katanungan, huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa kada video na mapanood ninyo. If you're new to my channel, please don't hesitate to click the subscribe button and also click the bell icon and set it to all notification so whenever I upload a video, you'll be notified. So hanggang sa muli, this is Nomad Rider PH saying, stay humble, be true, ride safe. See you on the next video, guys. Peace.